Diba, pangako nyo'y bagong Pilipinas. At promise nyo ba, murang bigas? At nangako ba kayo ng maulan na bayan? Yun malay bangag na lipunan. Diba, pangako nyo'y bagong Pilipinas. At promise nyo ba, murang bigas? At nangako ba kayo ng maulan na bayan? Yun malay bangag na lipunan. Matindi yan mga kababayan, matindi. Imbis na magandang Pilipinas, magandang lipunan, bagong Pilipinas, bangag na lipunan pala ang lumabas. Woohoo! Maganda. Alright. Magandang araw mga kababayan. Kumusta kayong lahat? For the first time mga kababayan, magkakaroon ng election observers, European election observers ang mag-oobserba sa eleksyon ng Pilipinas. Maganda to mga kababayan, maganda. No? Bakit kaya kailangan pang magkaroon ng election observers mga kababayan? No? Ano bang meron? Bakit kailangan magkaroon ng election observers? At take note mga kababayan, galing pa sa European Union. Di ba mga kababayan, yan yung mga bansang may history ng pananakop, may history ng pakikialam sa mga bansang malaya. Bakit dadalhin pa nila dito sa Pilipinas? Bakit kailangan nila makialam dito sa eleksyon ng Pilipinas? Ito na ba ang resulta ng ng bagong bangag na lipunan? Oh? Ito mga kababayan, for the first time in the history ng Pilipinas, may mangyayaring eleksyon na may mga hindi Pilipino makikibahagi o mag-oobserba sa kung paano ginagawa ang eleksyon ng Pilipinas. Ang tanong, ang mga observers na ito ba ay hindi binabayaran? Ano ba ang silbi ng mga observers na ito? Na hindi naman ito mga Pilipino. Bakit kailangan nilang makialam sa sistema ng Pilipinas? Kung nababayaran ang mga serbisyo ng mga observers na ito, sino ba ang magbabayad sa serbisyo ng mga observers na ito? Ano ang kailangang gawin ng mga Pilipino? Ano ang kanilang pakay? Bakit kailangan nila obserbahan ang eleksyon sa Pilipinas? At nangako ba kayo ng maulan na bayan? Yun pala'y bangag na lipunan. Sino ba ang kumuha ng serbisyo nila? Pilipinas. At ang tanong, totoo ba talagang observers lang ito, mga kababayan? At nangako ba kayo ng Bakit ngayon lang nangyari ang ganitong kalakaran sa eleksyon ng Pilipinas? bangag na lipunan? Sa bagay,
Ito na ba ang resulta ng pagiging inutil ng Pangulo ng Pilipinas? Ito na ba ang resulta ng pagiging bangag ng Pilipina, ng Pangulo ng Pilipinas? At isipin nyo, ang observers na ito ay hindi pinamunuan ng, ay hindi mga Pilipino ha, at ito'y pinamunuan ng isang Espanyol. Diba sa history ng Pilipinas, ang Espanya ang unang sumakop sa Pilipinas, diba? Kaya baka iniisip ng mga mananakop na ito na gumawa ng paraan, gumawa ng hakbang para makapenetrate sila dito sa Pilipinas at muling sakupin ang bansang Pilipinas, sapagkat hindi pa rin ito malaya sa kuko ng agila. Gusto nilang sakupin siguro ulit, sapagkat iniisip nila siguro na ang Pangulo ay inutil. Dahil nga wala itong kakayahang mag-isip ng maayos, dahil alam nila na puro kabangagan lang ang ginagawa nito. Kaya siguro ang malakas ang loob ng mga dayuhang ito na makialam ulit sa Pilipinas sa pamamagitan ng eleksyong ito ngayon. Dahil alam nilang walang pakialam ang ating Pangulo. Baka nga iniisip din ng mga dayuhang ito ngayon na tingnan nyo, yung Pangulo ng Pilipinas walang ginagawang aksyon, lumalalang krimen, walang naipakulong ng mga drug lords. Yung mga kriminal, pinipili lang mga pinapakulong. Imbis na mga kriminal ang habulin, mga vloggers na kritiko ng gobyerno ang hinahabol, pati mga dating mga kaalyado ng Duterte ang hinahabol at kinakasuhan. Kaya tingnan nyo anong nangyari. Ang Pilipinas ngayon ay sobra-sobra na naman ang marami na naman ang kriminal, mga bangag, at kung ano-ano pang mga pwede ikasira ng bayan Pilipinas. Biruin nyo, isang ma-influensyang dating Pangulong ng Pilipinas, ipinamigay, kinidnap, dinala sa Netherlands, pinamigay sa Netherlands. Wala naman palang ano na warrant of arrest ang ICC. Kaya siguro iniisip ng mga taong ito na dapat na silang kumilos, dahil ang Pilipinas ngayon ay bangag na bangag. Ngunit yan ay aking sariling opinion lang ha. At pag-uusapan din natin itong pagpalag ng palasyo at PNP sa itim na kampanya ni Senator Amy at VP Sara. At kung ang Duterte na ang magsasalita, kahit Mr. Media hindi nagbabalita. Pero bago yan, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe ito sa ating channel, pumindot na. At isama nyo na rin ang bell all button. At huwag kalimutang mag-share, mag-like, para mas maraming makakapanood at makarating ito sa maraming Pilipino. Alright. At promise nyo ba, murang bigas. Unang-una, ano ba itong mga EU observers election? Ano ba itong mga EU election observers? Na unang-una,
ayon dito sa aking nabasa, ang EU observers na ito ay globally recognized and credible actor in international election observation. Sa kanila lang yun. Bakit ang Pilipinas member ba yan ng European Union? Naitatag to since 2000. At nakapag-deploy na ito ng 180 election observations sa 65 countries. Ano ba ang mission nito? Ang mission nito ay to support democracy worldwide inconsistent with the European Union's fundamental principles. Yun pala ay bangang nalipunan. Oh, kita nyo mga kababayan? European bakit sila pupunta dito sa Pilipinas? Oh? Ang gamit pala nito ay support to democracy worldwide inconsistent with the European Union's fundamental principles. European Union fundamental principles lang, bakit kailangan i-apply dito sa Pilipinas? Bakit sila pupunta dito sa Pilipinas? Anong meron? Bakit pumunta sila ngayon dito sa Pilipinas? Ito pa. It is also our clear interest and a crucial tool for our foreign policy. Only a functioning democracy can address its citizens' needs. Grabe, no? Sa makatuwid, ang grupong ito ay mga pakialamero. Nang maulan na bayan, yun pala'y mga nalipunan. Kaya ang tanong, bakit sila kailangang makialam dito? Pangako nyo'y bang Pilipinas? Unang-una, hindi naman kasali ang Pilipinas sa European Union. Di ba mga kababayan? Hindi naman kasali ang Pilipinas sa European Union. Bakit makakarating sila dito sa Pilipinas? Katulad ng maraming tanong ko kanina, bakit kailangan nilang makisali dito sa eleksyon? Sa Pilipinas, politician na umaangat. Dating tahimik at malaya ang bansa. Ngayon magulukuran yun ay naghahanap. First time sa history ng Pilipinas, may mangyayari eleksyon na makikibahagi ang mga European Union. Ginagawa pagdistigo sa EJK at druga. Mga adik ngayon ay masayang malaya. Ito yung mga tanong ko ngayon. Saan may mabibiktima? Drug lords kontiktado pa na pulisya. Ang mga observers ba na ito ay hindi binabayaran? Hindi pwedeng masaktan yung manresaan pa. Kapagkat na Pilipinas, mas pasay nangangapa. Pangakong bagong Pilipinas ngayon nasaan? Promise na Pero hindi yan pupunta dito sa Pilipinas. Makikialam sa ating eleksyon kung hindi yan binabayaran. Ito pa ang tanong. Ano ba ang silbi ng observers na ito? Hindi naman ito sila mga Pilipino. At eleksyon ng Pilipinas ito, bakit kailangan nilang mag-observe dito sa ating eleksyon? Ito pa yung tanong ko, bakit kailangan nila makialam sa sistema ng eleksyon sa Pilipinas? Anong meron? Bakit kailangan nila makialam sa sistema ng eleksyon sa Pilipinas? Baka kinumisyon sila ng Comelec. No? Baka kinumisyon sila ng Comelec. At kung babayaran ang serbisyo nila, sino ba ang magbabayad sa serbisyo ng mga EU observers na ito? Kung babayaran nga ito mga kababayan, kung mga bayaran nga ito para sa serbisyo sa obserbasyon ng eleksyon,
Sino ang magbabayad? Tayo na namang taong bayan. Sariling pera ng Pilipinas, ibabayad lang sa mga hinayupak na ito na hindi naman natin mga kaano-ano. Ito pa, ano ang kanilang pakay? Bakit kailangan nilang obserbahan ng eleksyon ng sa Pilipinas? Bakit kailangan nila obserbahan ng eleksyon sa Pilipinas? Hindi naman natin sila kaano-ano. Ang Pilipinas ay mayroong sariling soberanya. Dahil siguro sa kapangagan ng ating Pangulo, dahil siguro sa kapangagan ng ating Pangulo, baka sobra-sobra na yung pera ng kumulik, kaya kumukuha na ng mga taong makikialam sa eleksyon. O baka may balak talaga silang dayain para manalo talaga ang mga administration bet. Ito pa ang tanong ko, sino ba ang kumuha ng serbisyo nila? Di ba? Kasi yung mga yan, hindi yan pupunta dito kung walang kumuha sa serbisyo nila. So malamang kababayan, si Garcia ang kumuha niyan kasi siya ang komisyoner ng kumulik. At tanong ko pa, totoo ba talagang mga observers lang ito? Bakit ngayon lang nangyari ang ganitong kalakaran sa eleksyon ng Pilipinas? Bakit kailangan kumuha ng mga observers na hindi mga Pilipino? Ang dami naman natin mga observers sa eleksyon Nandyan yung NAMPREL. Mayroon pang mga Pilipinong, mga grupo ng mga Pilipino na nagsasakripisyo para lang hindi madaya ang eleksyon. O baka naman talagang naghahanap sila ng mga matatalinong tao para talaga manipula ng maayos ang eleksyon ng Pilipinas. Ito na ba ang resulta ng pagiging bangag na lipunan? Yun mga kababayan. Dami ng tanong. Saka bakit pa Espanyol? Espanyol pa talaga, mga kababayan. Sa history ng Pilipinas, ang pinakaunang sumakop na member ng European country, pinakaunang sumakop sa bansang Pilipinas ay Spain. Sa pagdating ng araw bayan ay nalulog na. Nandiyan pa narito mga kababayan kung may magbabalita yung video. Para makakuha ng simpatya sa ibang bansa. Kung may kalaban, wala na mga umaalma. Ipapanood ko sa inyo. Hindi nyo ba nakikita? Papanood ko sa inyo ito. Paparinig ko sa inyo itong balita. Isang Espanyol na nagngangalang Nogis ba ito apelyido nito? Ang mamumuno My name is Manuel Sanchez de Nogues and I am the Deputy Chief Observer of the European Union Election Observation Mission to the Philippines. I am an European Union citizen from Spain. The government of the Philippines and the Commission on Elections invited the European Union to observe the national, midterm and local elections to take place on the 12th of May 2025. In response to that invitation, the EU deployed for the first time an EU election observation mission to the Philippines. The mission started its activities at the end of March. Inimbitahan pala sila. So ibig sabihin, hindi yan sila pupunta dito kung hindi babayaran.
Na, mga kababayan, no? Hindi yan sila dito magsasayang ng oras makikialam sa eleksyon ng Pilipinas kung hindi sila mga babayaran. Marami to mga kababayan. Nasa mga 200 katao ito. Kaninong pera ang gagamitin sa pagbabayad sa reservisyon ng mga ito? Kundi pera pa rin ng Pilipino. Pera ng Pilipinas. With a team of 11 experts, that are based all in here in Manila. Today, we are deploying 72 long-term observers that will be traveling in teams of 2 to the different regions of the country. We will deploy 36 teams of 2 observers in all regions of the country. Yun lang. Tapos take note mga kababayan, special yan, special treatment yan, may sariling sasakyan yan, may sariling gagastusan yung pagkain yan. Sobrang yaman na pala ng Pilipinas, no? Sobrang pera na pinagagastos ng mga ng gobyerno na to ngayon na wala namang kabuluhan, wala namang ano bang pakinabang ng Pilipino sa mga taong ito? Bakit kailangan pang makialam sila, mag-obserba sila dito sa eleksyon ng Pilipinas? Baka naman mga kababayan, muli tayong ibibinta ng gobyernong ito sa Espanya. Ngunit yan ay aking sariling opinion lang, ha? Kaya freedom of speech lang. Oy. Ngayon mga kababayan, pag-usapan natin itong yung pangalawang balita natin. Kung saan umaalma ang Malacanang at mga pulis at ang PNP sa itim na kampanya ni Senator Amy Marcos at VP Sara Duterte. Ang Malacanang at ang PNP sa campaign ad ni Senador Amy Marcos kasama si Vice President Sara Duterte na nagsasabing itim ang kulay ng bansa dahil sa kaliwat ka ng problema tulad ng kagutuman at krimen. Ayon kay Presidential Communications Office USEC at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, akala niya na para sa 2022 elections ang campaign ad dahil mas inilalarawan daw nito ang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa katunayan, papunta na raw sa kulay puti ang bansa dahil sa kasalukuyang administrasyon. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen nagluluksa. So, pag sinabi ba natin na itim ngayon ang kulay, mas madidescribe siguro natin nung nakaraang administrasyon. Tanga! Paano mo nasabing itim ang kulay ng panahon ni Pangulong Duterte na siya ang namumuno? Claire Castro. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte, may magandang direksyon ang ating bansa. Gumanda ang ekonomiya ng ating bansa. Naging safe ang mga kalsada. Ibinalik ang mga kalsada, ang mga lansangan sa mga dumadaan, sa mga sasakyan at sa mga dumadaan sa kalsada. Ang gutom ng panahon ni Pangulong Duterte ang hindi katulad sa ngayon.
Mas marami ang nahihirapang mga Pilipino sa panahon ngayon kaysa sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tapos, ikukumpara mo na mas itim ang dating administrasyon kaysa sa administrasyon ngayon. Pilit mo pang kinukula kasi. Kahit isang barko pang chlorine ang gamitin mo sa pagkukula para lang pumuti ang gobyernong ito, walang mangyayari dahil puro itim talaga yung mga nakaupo dyan, kasama ka dyan sa maitim. Yung mga maitim dyan na mga cabinet members, na mga bangag na rin. No. Katulad mo, bangag ka rin. Paano niya mo papuputi? Puro na kayo maiitim dyan. No? Kaya kahit anong gawin mong pagmamalinis, kitang-kita naman eh. Yung dating malinis, tahimik na kalsada, wala, nabawasan yung mga krimen, nabawasan yung mga kidnapping, nabawasan yung mga magnanakaw, mga akyat bahay. Noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala kang maririnig ng mga bata na kinidnap na kinukuhaan ng laman ng loob. Kaya maputi para sa akin ang administrasyong yon. Ikaw, kahit anong gawin mo ngayon, maitim talaga. Kasi nagbalikan ang mga magnanakaw, nagbalikan ang mga kidnapper, nagbalikan yung mga adik, nagkakawalaan yung mga bata, pinapatay, tinatanggalan ng lamang loob. Paano puputi yan? Paano mo mapipaliwanag sa taong bayan na maputi ang administrasyong ito? Kahit, sabi ko nga kanina, kahit magdala ka pa dyan ng isang barkong chlorine, hindi na puputi yung administrasyong yan dahil sobrang putik na ng administrasyong ito. Ha? Sobrang putik na. Na sobrang itim. Ay, sobrang at itim ngayon talaga. ay papaliwanag sa panahon ng kasalukuyang Kabaliktaran ng utak mo. Hindi man ganun kakaputi, pero patungo na dun. Ay, Sinabi naman ni PNP Director for Police Community Relations, Police Major General Roderick Augustus Alba Ito. na bumaba ang kaso ng krimen sa bansa ng 26% sa... Ano raw? Bumaba ng 26% ang kaso ng krimen sa Pilipinas sa loob ng 4 na buwan? Sa balita nyo lang yun. Pero lumabas kayo sa opisina nyo. Na-promote ka lang din dahil sa pagsisinungaling mo eh. Katulad ka din ng Brigadier General Jean Fajardo eh. Ha? Na-promote ka lang din dahil sa kasinungalingan nyo. Unang 4 na buwan ngayong taon. Bagamat may mga kaso ng krimen na umaagaw sa atensyon ng publiko, Talaga? Huwag mo sabihing bumaba kasi mas lalong dumami. Araw-araw na nga eh. Araw-araw nga laman ng pahayagan. Kidnapping, holduping, looting. O dyan sa road 10, oh. Araw-araw dyan, may mga truck dyan, inaakyat na mga magnanakaw. Oh. Mga dumadaang truck dyan sa road 10, ninanakawan. Ano yan? Hindi bumaba. Paano bumababa ang yung krimen? Pag ang droga naglipa na sa kalsada, naglipa na din ang krimen sa kalsada.
Kaya puro kayo kasi nangalingan. Huwag kayong ano. Tiyak naman ni Alba, naligtas pa rin ang mga kalsada natin. Minsan we are misinformed and disinformed, but we respect, no? Sabi ko nga yung perception ng ating community, but we speak of our duties na dapat naming pinapatupad, and we shouldn't be affected by these negativities kung meron. Of course, pilit niyo talagang pinagtatakpan ang mga negatibong nangyayari sa gobyerno ito. Kaya pala imbis na mga kriminal ang hinahabol ninyo, ang hinahabol nyo kaming mga vloggers, sapagkat kami na lang ang mga naglalabas talaga ng totoong mga balita. No? Sa dinami-dami na pwedeng kasuhan, nandyan yung mga kriminal. Dami ng mga nahuling mga small time na drug pushers. Wala akong narinig na kinasuhan nyo. Puro lang kayo balita. Milyon-milyong halaga ng drugs nahuli doon sa kung saan-saan. Iyong sa alitagtag ba na hinuli? Nasaan na ngayon? Karapatan naming malaman yun. Kaya wag na kayong magmalinis. No? Wag na kayong magmalinis. Kailangan nyo nang linisin ang bangag na lipunan. No? At promise nyo ba murang bigas? At nangako pa kayo ng maulan na bayan? Yun pala'y mga nalipunan. Diba pangako nyo'y bang Pilipinas? At promise nyo ba murang bigas? At nangako pa kayo ng maulan na bayan? Iyon pala'y mga nalipunan. Bantin na mo, 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 bantin na mo. May bagong nagmuhat, bagong ganap sa Pilipinas, politisyan na umaangat. Dating tahimik at malayang bansa, ngayon magulo-kurat yun ay laganap. Kay dami nang nagbago at naganap, krimen lumalalabas ay naghihirap. Mga nakakulong ngayon nakakalaya, ginagawa pagdistigo sa EJK at druga. Mga anim ngayon ay masayang malaya, nagkakalat kung saan may mabibiktima. Drug lords protektado pa ng pulisya, pati mga lider ng basay promotor ng droga. Di pwedeng masaktan yung manresaan pa. Magandang Pilipinas, mas pasay nangangapa. Pangakong bagong Pilipinas ngayon na saan? Promise na murang bigas biglang nakalimutan din. Hindi nyo ba narinig yun, mga bangag? Woohoo! So yun lang mga kabayan, maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, and subscribe.